guys, mainit dito sa pwesto natin. Lipat tayo dun sa isang magandang vlog ka? Ito. Ayos lang. So yun guys, tapos na ako dito. Maalam na ako sa mga ito. So guys, for today's vlog, akit lang tayo ng Balete. At sasakyan natin itong motor na ito dahil first time din lang natin makakapunta ng expressway. At syempre testing muna natin kung okay ba to, kasi first time ko lang mag big bike sa expressway. Well, actually hindi ko pala dadala to. Magagamit ito mga kapanalig sa expressway. Itong ating GSX 1000. So ipil naman natin gamitin siya sa expressway ngayon. So papunta ako ngayon ng Bulkang Taal. At tingnan natin ang itsura ng Bulkang Taal ngayon, kung mayroon pa bang mga smog o pumuputok pa ba. So malapit lang naman sa area natin to, pero mag-expressway na tayo para mas mabilis yung ating pagpunta doon. And tomorrow pipilitin ko pa-upload ngayong araw na to dahil bukas ay pupunta kami ng Infanta, Quezon, pero lower CC ang gamit namin mga kapanalig. Hindi malaking motor ang gagamitin, kundi yung lower CC. Kasama natin ang mga kasama natin sa Pogging Rider. So before anything else, shout out sa aking mga sponsor, sa ating ID helmet, the 01BC, 01 Moto, sa Rakam Trading, sa ating jersey, kay Kuya Baste na nag-sponsor ng ating mga damit. So eto, malapit na ako sa expressway. Papasok muna ako dito para madali lang. And after naman ito, diretso na ako ng Balete. So mag-exit tayong Balete para mas mabilis mga kapanalig, no? At nang ayos naman doon. So ito guys, papasok ko lang ng expressway. So first time natin magagamit itong ating motor dito sa expressway. Wow, ang sarap! Ang sarap niyang gamitin mga kapanalig. Yung Primera 140. Aray ka. So yan guys, nandito na ako sa Balete. Ito na yung Balete. So ito yung pupuntahan natin para malaman yung mga kaganapan ngayon dito sa Bulkan, ano.
So yun lang, may traffic dito sa expressway. May traffic sa Bayaran. Naplat ka? Oh no. Wala, nakalimutan ko yung tire inflator ko. Saan ka pa? Galing? Galing Batangas po. Mag-exit talaga ako dito. Mapunta ako San Pablo. Nung malapit ako sa exit, bigla nag-zero yung gauge. Buti na itabi ko. Buti hindi sumama. Ano nangyari? Maraglag ko eh. Nabuta, may butas? Hindi ko alam kung baka patay. Bago pa yung gulong mo ah. Wala akong makitang bago pa eh. Pucha, sayang. Buti nga hindi inabot ang ano. Bilis pa naman ang takbo ko kanina. Oo nga eh. Paano kaya yan? Ano maganda gawin dyan, idol? Tinawag ko po kay Yamaha dito sa May tropa ka ba dito? sa red zone ko. Ah, yung pala, doon mo kinuha yan. Ay, pupunta raw dito. Gagawa ng paraan. Sabi ko, kailangan ko tow truck eh. Oo nga, kung dyan sa kanya pala kinuha yan eh. Anong gagawin mo sa San Pablo, tol? Sa Toyota po ako nagtatrabaho. Ah, papasok. Ako'y pupunta lang dito sa Balete. Saan po kayo galing? Bahal lang ako. Ay, bahan lang. Oo. At sabi ko mag-aalis ng kate. Yun yan. Oo. Friend ka ako, mag-aalis ka lang kati kaya ako nagmotor. Gustong mag-alis ng kate. Kasi sabi ko ilang araw, bukas kasi may ride kami. Pero small CC naman gamit. Papunta kami ng Impanta. NMAX yung gagamitin ko. Sabi ko gamitin ko muna itong motor ko. Tagal na nakastock. Kaya kukunin ko din. Tinesting ko dito sa expressway ulit. So paano, okay ka lang? Sige, kala ko sayang, hindi ko nadala yung kan ko eh. Kasi malapit lang yung biyahe ko. Meron akong gamit. At sabi ko, Hindi, meron ako lagi. Ang problema, binaba ko siya kasi dito lang naman. Sabi ko, wala ako, ride lang ako dito. So tol, sige. Sige boss, ingat mo. Pupunta ka naman nga pala dyan eh. Okay. Ayun guys, na-upload siya oh. Yung yun ang mahirap sa motor, no? Na-upload siya. Buti na lang nakatawag siya doon sa tropa, no? Malapit lang kasi dito yung Repson. Doon niya binili yung motor. Kaya naitawag niya kagad. Pero hirap nun, no? Yung mga napaplat na ganun. Pero lesson learned na rin, no? Dapat lagi tayong may dala tire inflator, no, mga kapanalig, para at least okay tayo. So eto, naka-exit na naman tayo dito sa may exit na ito ng Balete exit. At konting oras na lang, naroon na tayo sa may area ng Taal, ano? Taal Lake. So eto, so katulad na ulit ko kanina mga kapanalig, mag-ride tayo bukas. Papunta tayo ng Impanta, Quezon, kasama yung mga tropa natin ng mga small CC. So sana hindi umulan. So magagamit natin si NMAX na bagong change oil at bagong palinis din ng CVT. So eto, madaming tao na dito. Dami na sasakyan mga kapanalig. Uy, yun yung Log House, oh. Log House Farm Resort. Maganda rin dyan eh. Nakapasok ako dyan, gawa ng mga bata na before na pumupunta tayo sa Lasal, ayan, nagda-drive tayo sa sasakyan. Dyan sila pumupunta sa mga Log House, mga kapanalig. So, napuntahan natin yun. Maganda rin puntahan yun, no? Yung Log House na yun.
medyo kinakabisado pa natin tong motor na to. Kung tutuusin, mas madaling kabisaduhin to compare sa mga ginagamit ko dati. Kasi yung problema ko dun sa ginagamit natin dati, eh syempre malaki siya, iba yung handling. Pero ngayon na ganito na yung handling, eh mas masarap to. Ayun, oh, dami ng tindahan ng dito ng honeybee. May mga farm nga pala ng honeybee dito sa lugar na yun. Dami rin nakamotor, oh. Siguro nag balete aeroplane lang sila, oh. Ayun, oh. Takot si kuya. Nung makita niya yung tunog ng aking, yun ang masarap sa naka-auto blip, pare. Yun mga kapanalig, yung masarap sa naka-auto blip, no? Pagdating sa mga cornering, no? Eh, ang sarap ipasok. Ang dali pagko-corner ka. Ibomba raw eh. Ayan, oh. Dito pa naman, ang dami, oh. May ano ba? Bakit may mga naglalakad dito? Ang dami, ah. So may isang itong maganda tong lake, Batangas Lake na to, oh. Leisure, kaso hindi ko alam kung bukas na eh. Nakakapasok na ba dyan? Hindi ko lang alam eh. Sa Batangas Leisure na yan. So alamin nga natin dyan kung paano dyan. Balikan natin. Wala, dito na rin lang tayo. Tingnan natin yung Lakeshore kung available na ba to. Andito na rin tayo eh. Sumisigaw yung bata, oh. Tingnan natin itong Batangas Lakeshore na to. Kung pwede na ba dito. Batangas Lakeshore. Ayan, oh. Tingnan natin to, idol. Batangas Lakeland. Ah, okay. So, may tanongin lang tayo dito. Brad, idol, magtatanong lang. Sir. Paano mag-inquire dito? Anong sir inquire nyo dyan? Ito ba yan, private? Opo. Sa mga member lang. Hindi po, pwede naman po dyan kahit outside na po pwede. Magkano bayad? 400 po per head. 400 per head. Ano yun? Ano magagamit mo na doon? Wala. Entrance pa lang. Hindi po, meron po silang 4 na activity na pwedeng gawin. Oo, yung biking, archery, baluarte tour at saka walking trail. Okay. 400 John. Opo, may kasama na pong 4 activity. Pero po yung ship light, saka yung airsoft, at saka yung mga rappelling, hindi pa po kasama yun. So yung airsoft, rappelling, hindi pa, additional pa yun. Pwede kong pasukin lang, tingnan. Bawal po. Bawal. Kailangan talagang mag-a-avail kayo. Mag-a-avail na. So saan magbabayad nung pag mag-a-avail? Ha? Saan magbabayad? Diyan po, sa opisina po namin. Yung nasa babang yun? Opo. Okay. Pwede po walking, pwede po nakabook. Ayun. Pwede po dyan yung mga team building. Kaya nga, nakita ko lang eh. Opo. So maganda pala siya, no? Nakita ko lang, punta ko lang talaga sa Balete. Nakita ko lang, sabi ko, try ko. Plus, no? Dapat ay nagahan ko, no? Para masulit, no? Sige, balik na lang ako, idol. Sige, pangalan mo? Pangalan mo? Marvin. Kapanalig Motorrider, hanapin mo sa Facebook at saka sa YouTube. Kapanalig Motorrider. Kapanalig Motorrider. Kasama ka doon sa video ko. Okay, thank you, idol, ha? Hindi ko alam kung may dala eh. Mayroon pa. Idol. Thank you po. Idol. Babalik ako dyan, aagahan ko. Iba-vlog natin. Thank you, ha. Sige. So yun guys, babalikan natin yung Lakeland na yan. Ang ganda, ha. So maraming activities doon, 400 per head. Sige lang. So try natin balikan niya sa susunod na mga araw, para at least magamit natin ang ayos, mga kapalalig.
Hindi kasi yun yung target natin eh, na activities eh. Ang target natin activities ngayon ay dito sa Bulkang Taal. So sinsay lang tayo dyan ng konti sa susunod na mga araw para makapag vlog tayo doon, ano. Pero ang target ko talaga ngayon kasi itong lawa ng Taal eh. Nagulat yung bata eh. At ang isa pang pinupuntahan dito na activities eh itong ito kasi may simbahan dito, yung Marian Orchard. So pwede tayong tumigil dito, pa-picture tayo dito ng kaunting oras dito sa may Marian Orchard. Ayun oh, kita na dito yung lawa ng Laguna, ng lawa ng Taal rather. Ayan oh. So eto na yung ayan, ang ganda na rin sa loob oh. Pwede na rin nating gawin yan oh. Pagka pupuntahan, dami na activities nating mapupuntahan pala dito oh, kung talaga nakaschedule sa mga activities tayo. So hindi naman tayo nakaschedule talaga dun sa mga activities mga kapanalig. At ang ating talagang target eh makita tong Bulkang Taal. So dito tayo sa lawa, bababa tayo, and then puntahan natin yung activities dun. Agahan na lang natin para mabigyan natin ng mas magandang vlog yung mga pupuntahan natin doon mga kapanalig. Maganda rin nga pala yung mga zigzagan dito. Medyo lang hindi ganun kaganda yung kalsada. Matalbog yung gulong natin dito eh, pero nangangailangan na to ng mga banking na technique mga kapanalig pag dito ka gumagamit oh. So mga sharp curve na rin to mga kapanalig. Ayan, sarap ha. Napapractice natin yung banking natin dito. Ayan, no overtaking nakalagay. No overtaking kasi may solid yellow lane. Pero yun, ito magandang banking kasi dito nakakuan ka eh, sa asphalt yung daan. Pero mas maganda dito mga kapanalig yung ganito. Ayun, kita na natin dito sa area natin na to yung bulkan, ano. So hanap lang tayo ng magandang spot and magstay tayo doon. Palipad tayo ng drone doon sa masyadong hindi mainit ng konti para at least makapag-relax naman tayo, no. Malaki na rin ang inunlad ng bayan na to dahil sa pag-boost nga ng turismo. Marami na rin kasing pumupunta at alam mo na, nagsasaya dito sa area na to. So, hindi masyadong maganda yung lawa, no. Medyo parang may haze pa eh. Ayan, no. Mukhang may haze pa eh. Hindi pa siya ganun kagandahan. Ayan. Pero ang ganda na doon sa may unahan, no. Pwede naman siguro akong dumiretso muna. Tingnan ko nga muna itong may pier na to. Tingnan niya natin itong pier na to. Ganda na oh. Parang ayos. Naglagay na pala sila dito ng ano. Wow, hindi pa lang tapos. Pero okay na. Oh, kitang kita mo yung lawa dito mga kapanalig oh. Oh, may naliligo pa. Tingnan natin yun. Wow, ito, ang ganda ng place na to ha. Shit, ganda oh. Ayan oh, ang ganda ngayon dito. Medyo hindi lang kalmado yung dagat oh, pero ayos oh. Ang ganda dito guys. So guys, mainit dito sa pwesto natin. Lipat tayo dun sa isang magandang taguan dito, no, na kainan. Meron ako kasi napuntahan dito na sarap yung lomi. So maglomi tayo. Puntahan natin.
And doon na rin tayo magstay. Doon na rin tayo magpalipad ng drone. Pwede naman. Para makita natin yung taas na. Ayan o. Ito siguro yung pier. Mini pier ng Balete. Yun yung munisipyo nandun sa may kabilang side eh. So ito siguro yung mini pier na ginawa nila. O ito. Ayan. So maliit na bayan lang itong Balete. Ba't ang kagandahan dito eh may lawa nga na nakapaligid, no? Na nagkakaroon ng atraksyon sa mga turista na pumupunta. Malaking bagay yun talaga. So eto, pupuntahan natin yung ating isang napuntahan dito dati na magandang lugar na pwede natin pagstayan ng konti. Pero hindi naman dito pwede kang magstay. Pero meron sila ditong parang pwede magbaba ng mga jet ski at mga speedboat eh. Nakita ko, hindi ko lang alam kung may bayad. Ito yun. So sa kabilang side. Sa kabilang side, Mozzafiato Boat Club. Ayun o. Yung mga big bang, ganda ng Mozzafiato. Siguro walang pera yung pupunta din. Ganda po ng view dito. Mas maganda yung view dito eh. Eto, yung sinasabi ko na parang playground na pwedeng pagstayan mo kung gusto mo. Yung mga boat eh. Hindi ko lang alam kung pwedeng mag-boating doon. Pero pwede kang magstay eh. May mga floating cottages na pwede magamit. Eto, dito tayo sa may pinupuntahan natin dito dati. So may masarap na lomi dito akong napuntahan, mga kabalalig. Ayan. So eto, hindi ko lang alam kung maputik eh. Kung maputik mahirap pasukin. Naku nga, eto na, maputik nga. Pero hindi naman. Sige lang, dito lang tayo sa kabilang gilid. Eto, nakatago tong kainan na to eh. Pero hindi naman kaputikan. Wag lang uulan mamaya, no? Kasi pagka umulan yun, tayo may problema. May mga nakatigil na rin eh, no? So pwede rin naman tayo siguro dito. Ayan o. Hindi naman maputik dito sa may bandang una na to. Pwede na tayo siguro dito. Wala namang kahoy dito. Or pwede na ba dito? Pinakate na to. Eto, ganda yung view dito. Dito na ako, sa may view na to. Natin dito. Ayan. Naging pagsabog ng smog dyan. Talagang madilim ba? Kagabi, sobrang dilim. Sa gabi, sobrang dilim. Pero ngayon naman, mga araw na to, hindi na masyado. Pagka ganitong medyo mahangin, kalat. Kaso pag tumining yan, pero ang Tagaytay, ito mo totally wala, hindi makita. Talagang hindi mo lang makita yung Tagaytay? Yan o, pwede mong gano'n. Okay. So, paano naman yung negosyo natin dito? Ayos pa? Guys naman, nakakaraos pa. Kasi siyempre, takot yung mga tao, ayaw pumunta, di ba? Pagka yung mahihilig talaga, wala kahit ano. Ayun. Okay guys, nandito ako ngayon sa Natos Gotos Bulalo, no? Medyo taguto. Makikita nyo yung ano ba yung mahogany ba yung nasa una? Mahogany. Kung galing ka na Manila, pagbaba mo ng Balete, right side, pagkalampas ng basketball ng gym, no? Nasa kanan to, may makikita ka doon nakalagay na signboard, Nato. Ayun, Gotos Bulalo. O yan, sila yung may-ari. Ayan. In-interview natin kasi medyo pagi pa kasi yung area kung makikita nyo doon sa area na yun, medyo kampas siya, madilim. So hindi ko lang alam kung effect pa yan ng pag-bulkan. So meron pa rin hanggang ngayon. So yun, buti lang. Buti hindi ako inabot dito. Sana wala na. Nandito pa tayo. Kumain tayo sa Rapo. Ayan, kumain tayo dito. So shoutout nga pala sa ID Helmet, sa ating sponsor. So yun guys, tapos na ako dito. Paalam na ako sa mga ito. Papakita lang. Pre!
Thank you. Ay, shout out. Bata. Tuloy na ako. Sige, okay. Oo. Message mo na lang ako pagka nandun ka. Malay mo nandun ako. Kita tayo doon. Imbitahin mo pag ano. Oo, idol. Ayos yun. Sige, sige. Pati nga ang buhay mo kalapit. Oo. Ay, ang dami nga eh. Oo, mga tinanggal sa kwan. Kaya nga. Hey guys, nakausap natin yung may-ari. Naging kaibigan pa natin. Oo. Alis na tayo dito, baka umulan. Hirap na. Mabuti tayo ng ulan dito. So, akit lang tayo dito sa may ibabaw para at least mabilis-bilis din yung pag-uwi. So kanina expressway po yung dinaanan natin. So ngayon dito na tayo sa may kabilang side. Eto guys, oh. So pauwi na tayo. Maraming resort na dito. Ayan, oh. Emilios Resort, ayun, oh. Ganda rin, oh. So ito yung tulay na dati hindi nakakalampas papuntang mataas sa kahoy, pero nalagyan ngayon ng tulay kaya nakakaahon. And pagbaba mo dito makikita mo itong kay Howie Severino, itong kapusod, no. So ito sa mga pinupuntahan din ng isang batikan na ayan, oh, mamahayag, no, yung kapusod. So iba na palang lugar to, pagkatawid, no, mataas na kahoy na to, mga kapanalig. So dito tayo dadaan sa ibang daan naman. At makita ninyo rin yung view dito. Sigsag din po to, paahon. Ayan. Uy, ang daming baka kalabaw, no? Kambing, no? Wow, ang dami ng kambing. So may spot din dito, nakitang-kita mo yung magandang lugar. Ayan, ayan guys. So ito yung isang lugar na maganda rin na spot. Ayan, oh. Ito, oh, yung spot na maganda guys, oh. Yun, oh, patapos na rin yung karsada doon. Ayan, oh. Ganda lang spot dito, oh. Magandang dumaan dito kung alam nyo. Ang labas ito ay bayan ng mataas na kahoy. Ang kagandahan nito guys ay hindi ka mapapunta sa maraming sasakyan kasi konti lang dumadaan dito. Kasi medyo alam nyo na, ito nga lugar na to medyo bulubundukin and zigzag. But in fairness, maganda naman yung daan. Ayan, oh. Ganda ng zigzag din dito. Umalis na tayo doon kasi baka umabot pa yung ulan. Kasi patuwing hapon dito sa lugar natin ay umuulan. So sa akin pong mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa Kapanalig Motor Rider, thank you very much. And hopefully pag nakarating tayo, nakasalubong tayo, no? So hopefully po sa mga susunod na mga araw ay mabigyan ko kayo ng marami pang vlog na magaganda at kung saan tayo mapapapunta. So siguro hindi naman natin laging gagamitin itong ating si GSX, no? Sobrang powerful nito mga kapanalig compare dun sa mga nagamit kong big bike. Kasi naka-remap and naka-tono to tapos naka-full exhaust. So sobrang lakas niya talaga. So may isang daan dito na binutas. Dati kasi ito daan, pero isa lang way to, doon din nalabas. Dito na tayo sa Matarik dumaan. Mas malapit to compare doon. Dahil to dire-diretso. Problema mo lang dito, sobrang tarik dito mga kapanalig. Itong daan na to, pero iisa lang din yung way na lalabasan, yun din. At may isang kainan din dito na masarap pero hindi ko pa na-try Ayan, oh, taas niya mga kapanalig. Iyan, oh, tayo. Wow, 4
45 degrees mga kapanalig. Ito oh, parang basil ba to? Ayan, tomato and basil. Ayan oh. Ayan. Ayun, dun din ang labas niya. So eto na. Magandang araw sa inyo, and thank you very much for always supporting Kapanalig Motor Rider. So see you bukas, in Panta Quezon tayo. Bye bye.